Sa bawat kwento at tuwa, samahan kami buong pamilya. Dito sa Pink Rose TV, ang saya. Magandang araw mga kaping! Palakpakan natin si Mr. Carl Marin! Hello! Hello po, Tito Carl! Kumusta ka? Thank you! Mabuti. Ayan, salamat nakarating ka dito. Oo nga, ang laking pasalamat ko at naimbitahan mo ako dito sa iyong most talked about Pink Rose TV. Siyempre naman, hindi pwedeng mawala si Carl Marin kasi unang-una, Diyos ko, napakatagal ng panahon tayong magkaibigan. So, Yes. Siyempre, kailangan ang ating mga kaibigan, makita naman nila sa Pink Rose TV kung ano ang ating mga pinaggagawa sa buhay. That's true, Pink Rose. Oo, yung So, mga real life natin. Oo, yung talagang with sense na ginagawa natin. True. Ngayon dito, Carl, ang tagal-tagal. Ayan ha, naku, huwag na natin bilangin kung 19 whatever pa yan. Pero syempre, since ikaw yung laging chairman, sa'yo nagsimula ang Manila's Best Dress. Sa'yo din nagsimula itong mga show na bilang pagpapakita sa ating mga kababaihan ng pagsusuot ng magagandang damit. Yeah, totoo yan, Pink Alam mo Rose. yan, Oo. di ba? So, maumpisahan ko, kung babanggitin ko yung taon, siguro baka magtaka sila na andito na tayo sa edad na ito. But anyway, nag-umpisa ako ng aking fashion history when I started producing fashion shows. Mhm. Beauty queens and top models have done shows for me sa Playboy Club during the time Wow. sa Silahis Hotel. Wow, may So, Playboy Club pa pala. Oo, Playboy Club days pa, doon ako nag-umpisa ng aking fashion history, producing fashion shows. So marami akong natulungan na fashion designers. At the same time, nabigyan ko rin ng break itong ating mga fashion directors. So, year 1996, banggitin ko na lang Pink Rose para at least malaman ng lahat na inumpisahan ko ito ang Manila's Best Dress. Itong idea na to ay nakuha ko to sa Singapore. Kasi that time, I was employed by Filipino, the only Filipino headhunting company, executive search company. Ito yung Headhunter Manila. So, ang company kasi nagpi-play sila ng mga top executives sa mga multinational companies. So, na-assign ako sa Singapore mag-interview ng isang candidate na ipapirate ng Unilever Philippines. So, napunta ako ng Singapore, may nag-host sa akin doon ng stay ko, si Miss Tina Tan. So, during my stay doon, 3 days stay ko doon, nagkaroon sila ng party sa bahay. Lahat puro babae sa bahay niya. So, that night, namili sila ng best dressed of the night. So, doon ko naisip na parang maganda itong gawin. So, sabi niya sa akin, Carl, why don't you bring this thing in Manila? So, pagbalik ko ng Manila, diniscuss ko to dito sa aming CEO ng Headhunter Manila. So, sabi niya, oo, magandang ang idea yan. So, we decided na mag-put up kami ng isang department which is special events. Sa dami-dami kasi ng ating mga kababaihan na mahilig magdamit, na hindi man lang sila nabibigyan ng recognition. Yeah. Isa ka na doon. Pink Rose. So, yan ang naisip ko na bakit hindi natin gawin ito at gawin natin itong isang charity cause na kung ano man ang ma-generate natin na income dito sa event na ito ay ibigay natin doon sa mga less fortunate members of the society. So, isa yan sa priority ko kung bakit ginawa ko itong event na ito. Yun naman pala. May mga charity kasi na ginagawa si Tito Carl, like nagpagawa siya ng church sa Romblon. Romblon. Tapos yung unang naging project mo, yung scholarship. May mga napaaral ka na. I have 19 college graduates na napatapos ko sa Romblon State University with the assistance of all the ladies na nag-participate dito sa event. At
isa ka doon, Pink Rose, Ay, na salamat regularly naman po. na nagbibigay ka ng assistance doon sa mga scholars ko. Yeah, napakaswerte ng mga bata na nakapag-aral sa, sabihin na natin na pinadaan sa iyo ni Lord kung paano sila makakapag-aral. Yes, so kasi itong mga batang ito, yung parents nila, they don't have the means and they cannot afford to send them to college. So, sa pamamagitan nitong Manila's Best Dressed ko, na ginagawa ko taon-taon, ay nakakapalikom ako ng pondo para sagutin ang mga tuition fees at kaunting allowances ng mga estudyante. At napatapos ko naman sila ng college at ngayon, they are enjoying a good life. Mostly ng mga naging scholars ko are employed by cruise ship companies. Kasi Wow. ano sila HRM graduates. Wow, palakpakan natin. And then, meron ka pang simbahan na pinatayo. Yes, so Oo, ito hindi, yung hindi naman siya yung simbahan na sobrang laki kasi alam naman natin na pagdating sa probinsya, hindi naman kailangan yung talagang malaking simbahan. Oo. Itong San Lorenzo Ruiz Chapel ko was intended for family lang. Since yung barangay ko is about a kilometer away doon sa sentro ng barangay kung nasaan yung talagang main church, ang mga tao parang tinatamad na sila magpunta doon sa main church at dito na sila uma-attend sa sa kapilya namin. So, Tama. napag-usapan namin ng family namin at saka yung sister ko na bakit hindi na lang natin ito lakihan para maka-accommodate tayo ng mga church goers. Yan. So, from about 20 na mga nagsisimba doon sa chapel namin, ngayon with the help of these ladies, na itayo namin itong San Lorenzo Ruiz and it can now accommodate around 200 churchgoers. wow, Ganun galing. na siya kalaki ngayon. Tapos meron ka pang ginawa na yung mga sa probinsya, sa parting Quezon, yung mga nagsalamin, Ay, yung mga yes, ganun. oo, totoo yan. Tapos hindi lang yung eyewear project ko ang ipagpatuloy ko kahit pandemic time. Yeah. Nagpupunta ako sa Quezon Province, namimigay ako ng mga salamin, reading glasses sa mga barangay, at nag-feeding program din ako Feeding doon. program. Oo. So, on my back, hindi talaga ako pinababayaan ni Pink Rose doon sa Ay. mga charities ko. Kaya, sabi ko, we are blessed kasi nga, you don't stop giving your charity aid to these people. Lalo Sharing na is nung good. time nung pandemic na ang mga tao ay wala namang source of income. So at least nabibigyan natin sila kahit papaano ng kaunting tulong. Ayun. Tapos ito, Car, meron pa tayong project yung sa mga cancer, Yes, oo, naalala ko Pink Rose Yung na mga bata. pinuntahan natin. Oo. Ilan tayo from Manila's Best Dress, meron Yes. tayong kasama na Oo. presidente ng Rotary Club. Nagdala kami doon ng mga gifts para dito sa Bahay Aruga. Itong Bahay Aruga, ito ay isang hallway center na nandoon yung mga pediatric cancer patients. Itong mga bata na at early age, mayroon pang ilang buwan pa lang, kasi silang pa lang may Totoo. cancer na. Madudurog ang puso nyo. talagang si Pink Rose at saka yung mga kasama ko, they took time na mapuntahan namin ito para makita talaga namin yung real situation ng mga bata. So, kung makikita nyo lang ang mga bata, talagang matatouch kayo doon sa kanilang buhay na ganong murang edad. Ay may cancer na sila. Oo. So ito ay patuloy na ginagawa ko dito sa Bahay Aruga, kaya itong mga regular na Yearly. padating kong fundraising projects ay intended ito para sa kanila. Part ng proceeds ay para sa Bahay Aruga. Yearly yon, binabalik-balikan ni Tito Car. At saka ayan, marami nga siyang iba pang charity projects na ginagawa. So, Tito Car, sa dami ng mga ginagawa mo na mga charity na ito, ano naman ang parang nagudyok sa'yo na
ipagpatuloy mo pa sa hindi naman sa inaano natin sa ngayong edad natin na to, paano mo na-maintain? Siguro, Pink Rose, is because nandito sa puso natin yung ating charity sa kapwa natin. With the guide of the Lord, binibigyan pa rin tayo ng lakas, good health, para maipagpatuloy natin itong ating mga charity causes. So, Ayun. isa yun Totoo. sa nakaka-inspire sa akin. At my age now, na dapat ako ay nagpapahinga na, nag-retire na, but then, nandun pa rin May yung mission ka drive. pa. Oo, nandun pa rin yung drive na ang mission ko ay hindi pa rin nakukompleto. So, siguro, wag na natin pag-usapan yung edad natin na ginagawa Yes. natin ito. Basta patuloy lang tayo habang kaya pa at habang may panahon pa. Napakalaki ng epekto ng iyong trabaho sa Manila's Best Best Dress Dress. Circle. Pwede mo bang ibahagi sa amin kung ano ang inspirasyon sa likod ng pagtatatag mo sa grupong ito? Kung ang inspirasyon ng ating pag-uusapan, ito talaga ay parang nakaano sa akin na may mission ako. May mission ako dito sa society na kung kaya ko pang gawin at gumawa ng paraan kung paano makatulong sa kanila, ito yung isang inspiration na nagbigay talaga sa akin ng lakas, na pagpapatuloy ko yung good health ko para makagawa pa rin ako ng paraan para maabutan ng tulong itong mga, lalo na itong mga cancer patients na mga bata. Tito Car, ang Manila Style Collective ay gumagawa ng ingay sa, alam mo na ngayon, sa industry natin. Ano ang iyong vision para sa kampanya at papaano mo nakikita ang papel na ito na hinaharap ng fashion sa Manila? Sa ngayon, since na naumpisahan ko na ito, nung nilaunch ko ito ang Manila Style Collective nung January 30, na lahat nandoon naman kayo, nasaksihan nyo kung paano ang tumakbo yung event. So ngayon, gusto ko rin naman na mabigyan uli ng parangal itong ating mga kababaihan at kalalakihan na hindi lang sila magaling magdamit, pero in their own right, they know what is their personal style. Yeah. So, nakikita ko ito for the coming years na siguro through this project, may encourage din natin yung ibang mga ladies and gentlemen na who have not gone out fashionably. Siguro kahit na yung mga nasa probinsya, tinatap ko sila ngayon, na nakikita naman nating may sarili silang style. Yes. Not only on their way of dressing, may style sila on their own businesses, may style sila on kung paano sila gumawa ng kanilang mga mission sa community. So, ito yung naisip ko na bigyan naman natin ng pagkakataon na ma-recognize itong mga taong ito. Tama. And this will go year after year. Yes. Umpisahan ko ito sa September 17. And this will go year after year. And then, I might go as well as doing it into some K-provinces and cities. Wow! Medyo malawak na. Ang iyong paglalakbay sa industriya ng fashion ay kahanga-hanga. Pwede mo bang ikwento sa amin ng isang di malilimutang sandali sa iyong karera? Medyo nakakatawa nga, Pink Rose, kasi nung during that time na very most talked about ang Manila's Best Dressed, akala kasi nila ang Manila's Best Dressed ay para lang doon sa may mga pera. One time, may isang lady na hindi ko na mababanggit ang pangalan, na taga Ayala, Alabang, na ako'y tinawagan.
At ang sabi sa akin ay, "Oh, Mr. Carr, bakit hindi mo ako sinama dyan? Ay, may pera naman ako." Yun ang sabi sa akin. Ang sagot ko lang sa kanya is, hindi pera ang issue dito, sabi ko. Kahit meron kang millions dyan, kung hindi ka naman consistent dresser, ay hindi ka mapapasali dito sa aking event, or kahit may pera ka, if you are not invited, you cannot go to my event. Kasi itong event kong to is invitational. Kaya sinasabi kong invitational ito, Pink Rose, kasi ang mga ini-invite ko dito are those ladies na wala nang ginawa sila is they donate their money to charities. So ito yung mga tinatap ko ng mga ladies na who can donate for a charity cause. Nakakatulong. Nakakatulong, oo. Hindi yung basta ka na lang mag-fashion dyan. Oo, lakad-lakad. Mag-display ka na lang ng damit mo. Oo. Na halos isuot mo na lahat ng alahas mo hanggang balikat. Nangyayari yan. Totoo. Oo, nangyayari yan. Kasi during that time, ako, naiimbitahan ako left and right ng mga occasions. So ako, very observant ako when it comes to ladies. Tinitingnan ko kung sino talaga yung marunong magdamit. Kasi pag sinabing best dressed ka, kahit sa palengke ka, pwede kang maging best dressed. Sa bahay, kahit naka-duster ka, pwede kang maging best dressed. Totoo naman yun. So, yun yung aking pananaw dyan pagdating sa ano. Tito Carr, alam mo naman, ang fashion ngayon, meron ka bang naiisip na ano ang mga dadating na bagong uso? Actually, talking about fashion come and go. Pabalik-balik lang yan eh. True. Oo. Wala namang naiiba. Sa fashion, naiiba lang ang mga disenyo. Pero yung pag sinabi mong fashion, this year ay uso ang bell bottoms. Next year ay uso naman yung mga skinny jeans. So, pabalik-balik lang yan. Pero itong season na ito, bumalik ang mga bell bottom. Palakihan na naman sila ng ng laylayan ng pantalon. Oo, yung mga straight cut ngayon, uso na naman. Tapos mga high waist. High waist siya. Yan ang uso ngayon. So, in how many months yan? Mawawala na naman yan. Babalik na naman doon sa dati ring fashion. So, ang trend kaya kasi ngayon is it goes in and out lang. Oo, Not tama, like kung totoo. ang pag-uusapan natin ay itong mga young generation, itong mga bagets, Oo. sila naman mahilig sila anything goes with them eh. Oo. Kung Bagay ano sa yung- kanila kung kasi anong mga bagay sa- magaganda pa ang Yes, katawan oo, nila, oo. ganyan. Yung iba dyan, nagmi-mix sila ng fashion. Totoo. So, ganun lang ang takbo ng fashion. Naiiba lang yan pagdating sa designing. Totoo yun. At kung paano mo dadalahin Yes, ang that's true. isusuot Ang mo. isusuot mo, At oo. syempre, titingnan mo din naman, makikita mo naman kung babagay ba ito sa'yo or mukha ba akong katawa-tawa, Tito Carr, di ba? Yung mga ganon. Oo. Kasi may mga nakikita din ako, Pink Rose, sa mga ilang-ilang okasyon na napupuntahan ko. Just imagine, at 60, you are still showing your cleavage. Oh, can you still compete with a 16-year-old girl? Totoo naman. Oo. Meron mga ganyan na siguro gusto lang nila talaga na pag-usapan sila, kaya nagdi-dress sila ng ganon. Siguro hanggat kaya pa daw. Yes, Oo, hanggang diba? kaya pa. Oo. Pero siguro tingnan din naman natin kung babagay sa atin o hindi. Hindi, siguro pwede yung may ibang style, hindi yung sobrang bare. Oo nga, o kasi yung ganon. iba talaga is at their age nakakatawa na yung kanilang mga fashion statement. So Totoo. siguro mag-observe din naman sila ng At sa dami ng designers, kasi yung iba, Tito Carr, syempre yung mga designers sila ang nasusunod kung ano yung pero kung gusto. ako, Pink Rose, is like ikaw, you always suggest to your designer what is good for you. At saka kung saan ka magiging komportable, Yes. di ba? Oo, yun Hindi talaga yung kung ano ako. na lang ang sasabihin ng designer mo, ay susundin mo. Yeah. Di ba? Totoo yun. So, may freedom of choice ka talaga when it comes to dressing.
Eto na, meron tayong mga fan questions. So, manda ka na, Tito Car. Isipin mo na agad. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magbihis ng isang historical figure, ano ang pipiliin mo? Talking about historical figure, ito talaga is in-idolize ko siya ever since nagkamulat ako about fashion. She is one of our top socialites. Wow! If you have heard the name of Baby Sabarte Fernando, Oh, she's one of the top socialites. She was the first Filipina Christian Dior model. wow, magaling. She modeled for Ongaro, Balmain, Christian Dior, YSL, and then Corriges. So si Baby Fernando talagang kahit anong klaseng damit ang ipasuot mo sa kanya, kayang-kaya niyang dalhin. But she is a minimalist. Ayaw niya nung may mga bling-bling na mga damit. Simple, pero Oo, maganda. simpleng-simple lang siya magdamit. Kaya niya magdala. Kayang-kaya niya na dalhin yung damit. More on, ano lang siya, straight long dress ang sinusuot niya. Kung may superpower ka sa fashion, ano ito at papaano mo gagamitin? Well, nakikita ko kasi ngayon, lalo na sa television, nakikita ko ngayon sa particularly mga showbiz personalities, lalo na sa mga lalaki. In all shows nakikita ko sila. So, if I have the guts to tell them what to dress up, ay iwasan nila yung nakasuit sila pero naka-rubber shoes. I would suggest na kung nakasuit ka, you should find an elegant leather shoes. At never wear a rubber shoes pag nakasuit ka. Uso kasi yun, Tito Car. Oo nga. Sabihin na natin, sasabihin na natin, Pink Rose, na uso yan. But then, with the law of fashion, dapat susundin mo what is the proper way of Tama. dressing up. Siguro kung halimbawa, isang sitcom or drama that requires na ganun ang suot mo, you can do it. But then, if you are going on a live show, nakakatawa naman. May mga beauty pageants, meron silang performers, kung todo ang suit nila pero naka-rubber shoes. And the same thing with the ladies. Meron din naman tayong mga ladies na ang ganda-ganda ng gowns nila pero naka-wedge. Sandals, True, yung pang true. beauty queen. Pag naka-long dress ka kasi, or gown, be sure na you are in your high heels. True. Totoo yan. That will make you look elegant and gorgeous. Ano ang pinakamalaking fashion mistake mo na nagawa at papaano mo ito itinama? Well, na-invite ako sa isang okasyon na hindi ko alam na may dress code. So pumunta ako doon, not knowing na meron pala silang required wardrobe on that night. So umattend ako na out of the dress code ako. So napagtawanan tuloy ako. Kasi bakit umattend ka na hindi ka nakasuot ng ganito, ng ganyan? May ganun ba yun? May Ay sabi ko, hindi naman ako na-inform na mayroon palang dress code. So Ayan. ito yung isang fashion mistake ko na nagawa na napahiya ako. Ayun. Kaya tandaan nyo basta may pupuntahan kayong party or may a-attendan kayo, itatanong nyo na kaagad kung Yes, ano and then ang team. you should dress Yes. for the occasion. Totoo yun. Tama yun. At yan nga ang kalimitan kong nagagawa. Naku, Pink Rose, kilala kita. Kung meron kang isang fashion item na dadalhin sa isang island, ano ito? For me, it's my lipstick. Well, sa akin, most of the time, I don't forget my hat Ayan. and scarf. Kasi, kung nandoon ka sa isla, hindi mo unpredictable ang panahon. So, scarf can comfort you pag binalabal mo yung scarf. Totoo naman. Ano ang pinaka-memorable na
costume na isinuot mo para sa isang event? Ito yung nagkaroon kami ng retro night Wow. sa Lions Club ko sa Rigodon Ballroom ng Manila Peninsula Hotel. At ang gumawa na aking costume ay yung iyong favorite designer, si Lloyd Arceo. Of course. Ginawa niya ako ng retro na yung 70s na parang rainbow color na bell bottom at pinagsuot niya ako ng afro hair. Wow. Na never in my whole life na isuot ko yung ganun. At least, na-experience mo Yes, yon. oo. Kung maaari ka magbago ng fashion rules sa red carpets, ano ang babaguhin mo? Siguro ako, I would suggest na for the ladies, they can go to a red carpet event na naka-long dress with high heels. And then, yung mga lalaki naman, the gentlemen, can come in their tuxedos or suit with an elegant leather shoes. Meron kang gustong mag-invite ka sa susunod mo na sa darating mong show. Thank you, Pink Rose, for giving me this opportunity. I would like to invite everyone who has that sense of style. You come to our event this coming September 17 at Casa Ibarra Events Place. This is located at MOA, Pasay City. So, doon makikita nyo ang ating mga bisita, ang ating mga participants na who have the heart at pumunta sila doon para mag-share sa ating event for a charity cause. So, Yes. don't forget, September 17 at 7 p.m., the first Stylish Men and Women of the Philippines 2024 Awards. And para sa ating mga kababayan sa Quezon, pinagmamalaki ko that Pink Rose is representing Quezon Province. Ayan, maraming salamat, Tito Carl. At sobrang nabigyan mo kami ng panahon. Alam ko, sobrang busy ka na kasi malapit na ang event Yes, mo. oo. So, at sana maimbita ka namin muli dito sa Pink Rose TV. It's my pleasure, Pink Rose. Maraming salamat sa iyo at napag-isipan mong imbitahan ako dito sa iyong TV Of show. course. Sa ating director, sa ating video cameraman, thank you very much for joining us this afternoon. At sa susunod muli, babalik ako Yes. dito sa iyong TV show at may mapag-uusapan naman natin yung ating mga susunod pang mga proyekto para sa Maraming charity salamat natin. po. Thank you again, Pink Rose. In gratitude, I have this simple token for you, Wow. for your being so accommodating for your TV show. I hope I'll get invited again. Surprise! Your favorite color. It's my favorite. Roses. I love roses because I'm Rose, Pink Rose. Maraming salamat, Tito Carl. Nakaka-touch naman. Sunod na linggo, abangan ninyo ang Pink Rose TV. Maraming salamat. Bye! Samahan kami, buong pamilya, dito sa Pink Rose TV, ang saya. Tara, samahan kami sa Pink Rose TV, puno ng saya. Dito'y may kwento't liga.